To be a Christian. Ano po ba talaga ang kahulugan para tayo po ay talagang maging Kristiyano? Yan. Alam mo ba? Alam mo yung katabi mo? Alam mo ba? Commonly, di ba? Kapag ikaw pumapasok ka, halimbawa sa mga born-again church, kala mo Kristiyano ka na, ano po? Nag-pray ka ng isang beses, dalawang beses, kala mo Kristiyano ka na, may Bible ka, kala mo Kristiyano ka na. Okay, pag-aralan po natin ngayon kung ano po ba talaga ang Kristiyano. Sabi po ng Galatians, chapter 2, verse 20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, kung ang man nabubuhay, sabi po ni Apostol Pablo, hindi na ako yung nabubuhay sa sarili ko. Sino na yung nabubuhay sa akin ngayon? Si Kristo na. Amen. So, ibig sabihin, God-driven life yung buhay natin. Hindi na tayo yung nasusunod sa sarili natin, kundi as a Christian, para tawagin ng totoong Kristiyano, kailangan si Jesus na talaga yung, kumbaga yung nagdadrive ng buhay po natin. Amen? Now, what is meant to be a Christian? Pakinggan niyo po ito. Being united with Jesus Christ, turning away from an old life of sin. Tinatalikuran na natin yung dating pamumuhay natin ng makasalanan. And living a new life driven by faith, grace, and love for others. Meron na tayo nun. Which is Jesus Christ driving our life. Siya na po yung nag-drive ng buhay natin. Siya na po yung nasusunod sa buhay po natin. Kapag tayo po ay mayroon ng pananampalataya, totoo sa Panginoon, we are under the grace or biyaya ng Panginoon, at tayo po ay mayroon ng pag-ibig sa mga kapatiran. O may pag-ibig na po tayo sa mga kapwa po natin. So dito po na ipapakita, yung talagang Kristiyano. Christians are not alone. Hindi po tayo pwedeng tawagin Kristiyano kung makasarili ka. Hindi tayo pwedeng tawagin Kristiyano kung solo flight ka. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano kung wala kang fellowship with our brethren. Tandaan po natin, kailangan mayroon kang kaibigan din. Amen? At yung kaibigan mo, yung kapwa mananampalataya mo, hindi ka nagagalit sa kanila, hindi mo inaaway sila, hindi ka naiinis sa kanila, hindi separate yung life mo sa kanila, kundi keeping our close relation because God is the standard for every Christian. Amen. Lahat ng Kristiyano, dapat ang sentro po niyan walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niya pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, he is a new life in Christ. So, yung dating mga bagay na hindi kalugod-lugod sa atin, sa harapan ng Panginoon, tinatanggal na natin yon. We take away all our sin. We take out our bad habits or kung ano man yung mga bagay sa buhay po natin, tinatanggal na po natin yung pinababaklas na po natin sa Panginoon yon. Kaya nga kung halimbawa, tinatawag mo yung sarili mo as a Christian, I am a Christian, pero marami ka pa rin kagalit, marami ka pa rin mga bad attitude, o mayroon ka pa rin mga masama mga bagay na tinatago sa buhay mo, you're not still a Christian. Kaya kailangan po na ayusin po natin yung bagay ngayon. Amen? Yes. Now, ano po ba yung ibig sabihin ng verse na ito? What this verses means? Unang-una, ang pinapakita sa atin dito sa verse na ito is union with Christ. Your own selfish way ends and Christ guides your thoughts and action. Ano po yun? Ibig sabihin po niya, si Kristo na yung nagbabantay ng ating isipan at ng ating mga gawa. So, sa madaling salita, malinis na dapat ang isipan. At malinis na po yung ating mga gawa. Pag sabi mo nga doon sa katabi mo, dapat malinis na yung isipan mo. Dapat malinis na yung isipan mo. At malinis na rin yung mga gawa mo. And then, ano pa po yung bagay na dapat natanggalin po natin dito? Yung old selfish ways, yung dating pamamaraan natin, yung dating pamumuhay natin, na mga sarili, hindi na po natin ipinapamumuhay yan. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, selfish ka pa ba? Selfish ka pa ba? Minsan, sinasabi natin, hindi tayo selfish, pero wala ka namang kaibigan mga mananampalataya. So, ibig sabihin nun, nandun ka pa rin sa old ways mo. Amen? Amen. Kaya nga supposed to be, dapat
tayo po mismo as a Christian, makikita mo talagang yung hilig po natin, katulad na po ng hilig ng ating Panginoong Jesucristo. At ano po yung ibig sabihin nitong verse na ito? A free gift, meaning salvation comes through God's grace and faith, not by trying to earn it with good deeds. Hindi po yan yung kundi para mapagbigay ka lang o mabalik ka lang sa kapwa mo, siguro marami kang kaibigan, hindi po doon nakukuha yan, kundi it is a free gift from God. It is God's grace, biyaya ng Diyos para sa atin na tumatanggap kay Jesucristo. Ano ba po yung ibig sabihin po dito? Actions and love. True followers shows their faith by loving and serving other people. Marunong ka na ba paglingkuran mo yung kapwa mo? Amen? Amen. Minsan Kristiyano tayo, pero gusto natin tayo yung pinaglilingkuran. At hindi tayo yung naglilingkod. Kaya nga si Jesus Christ came here to serve, not to be served. Siya po'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Kaya nga, siya yung naging great example po natin. Kaya kapag nag-church ka, dapat maglingkod ka, hindi ikaw yung pinaglilingkuran. Minsan gusto natin, pagpasok natin sa church, VIP kailangan tayo. Maganda yung treatment sa atin. Come on, hindi po ganun ang talagang Kristiyano. Ang Kristiyano, siya po yung dapat na nagsaserve. Na kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay po natin, willing to serve others na po tayo. Willing to love others na po tayo. Hindi love for our own self. Hindi po gano'n, ano po? Kaya nga po marami po mga Kristiyano po ngayon na tinatawag, pero hindi naman po pala totoo. Bakit? Kasi they are living conveniently and they don't want sacrifice. They don't want to surrender their convenient life into God. Gusto kasi natin yung conveniente lang po tayo. Ay, magsisimba ko ngayon kasi maganda ang panahon. Pero pag nag-ulan, ay iyong ko muna kasi baka mabasa lang ako, maputik sa kalsada, baka maulanan ako, lagnatin ako. Selfish po yung tawag po doon. Kasi gusto po talaga ng Lord is a new life driven by faith, grace, and love for others. Kaya nga, ganda na po yung takbo po ng buhay natin because Christians supposed to be katulad ni Kristo, na kung saan nandun po siya sa mahirap na kalagayan pero still He served others. He served people. Tayo po lahat pinaglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba yung talagang totoong Kristiyano? Kung tayo po yung mga Kristiyano, supposedly dapat naiintindihan po natin kung ano po ba yung talagang para maging Kristiyano po talaga tayo. Alam mo, meron po ako nabasa po, no, about a year past, siguro 2012 pa po ito, ano po. Meron pong isang Kristiyanong nanay na may asawa po siya na parang low actor na hindi naman po ganun kakilala na nag-host po ng isang midnight show. Tapos ito pong asawa niya po na ito ay nag-post po siya ng nude. Nag-post po siya ng nude at nagpa-video siya ng nude. Tapos ang sabi niya po dito, that she was a good Christian and a good mother to their children. Yun yung kanyang statement. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon doon sa pamilya niya. Sabi niya, I have a good body. God give me a good body that I will make show into them. Now, kung tatapansinin po natin, ganon po yung kanyang pananaw. Ganun po yung kanyang parang point of view pagdating po doon sa bagay na yun. Binigyan daw siya, binigyan daw siya ng Diyos na magandang katawan, kaya kailangan ipakita niya po ito. And then, kahit doon sa kanyang mga anak, pinakita niya po yung mga videos na yun, tsaka yung mga photos na yun. Now, ang tanong dito, does these ladies know what it even means to be a Christian? Alam niya ba kung talagang ano ang tunay na kahulugan talaga ng isang Kristiyano? Tayo po, mismo, nandun tayo sa ganong kalagayan. Hindi man tayo naguhubad, pero, tingnan niyo po ito, sometimes proud tayo into old life. Still, nandun pa rin tayo sa old life, and then, tayo po mismo, nag-claim tayo that I am a Christian, that I am a born-again Christian. Hindi po natin naiintindihan kung ano po talaga yung kahulugan ng Christian. Sabi dito, unfortunately, while many of God's people will not go so far, they seems to be oblivious to what it means, really means to be a child of God. Hindi po nila, wala po silang malay po doon, wala silang kaalaman doon. Just what does it mean to be a Christian?
Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, madali lang po sabihin na Kristiyano tayo. Pero, ano po ba yung nagre-reflect sa buhay mo? Ano po ba yung pamumuhay na meron ka? So, usually, yun po yung dapat ang iniingatan po natin na yung makita po ng iba bilang mga Kristiyano, representative ka ng Panginoon, dapat nakikita sa atin yung malinis na pamumuhay na. Hindi na yung mga conform to the pattern of this world. Hindi na yung compromise with sin. Hindi na po yung tayo mabagay parang pinangangalandakan pa natin sa mga tao na okay lamang itong ginagawa ko, even though you know na mali yung ginagawa ko, pero ini-insist mo pa rin tama yung ginagawa ko. Does it mean na hindi po tayo nagsusuko talaga ng sarili po natin sa Panginoon? We're still on the old life at hindi po yun ang Christian. A Christian has a new life in Christ Jesus. After receiving Christ Jesus in your life, kailangan bago na yung buhay mo. Tinatalikuran mo na yung dating masamang pag-uugali mo. Tinatalikuran mo na yung mga bagay na masasama na ginagawa mo. At patungo ka na doon sa katwiran ng ating Panginoon. What is meant to be a Christian? Ano po ba talaga ang kahulugan para tayo ay talagang tawagin ng mga Kristiyano? Una, it means that we had all our past sins cleansed. Dapat na malaman po natin na yung ating mga old sin ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kasi mo sabihin dapat we are very thankful to God. Ngayon, paano tayo magiging thankful sa Lord kung hindi naman tayo talagang totoong nagpapasalamat sa Kanya? Now, the way we approach God with our thankfulness, kailangan makita na po sa atin yung pagbabago talaga. Yung changing life will happen when we accept Jesus Christ already. Dapat yun na po yung parang ginagawa natin sa buhay natin. Hindi ganun kadali yun. We are still imperfect. Hindi ganon kadali na tayo po yung magbago, pero unti-unti dapat nakikita natin na yung ating lakad papunta na kay Kristo. Little by little, gradually, nagbabago po tayo. Mayroon tayong inaayos at pinapayagan po natin na ayusin ng Lord yung mga bagay na mali sa buhay po natin. At alam niyo nga po, minsan tayo na po yung may kasalanan sa Panginoon, pero ang layo pa po ng buhay natin sa Lord. Kaya supposed to be, lagi ko po sinasabi na kapag ikaw may kasalanan ka, mas lalong higit na lumapit ka sa Lord. Huwag mong i-discriminate yung sarili mo na makasalanan naman ako, hindi na ako lalapit sa Lord. Come on, hindi po ganon. Dapat mas lalo tayo makakagawa ng pagkakasala sa Panginoon. Tayo po ay laging na malapit sa Panginoon, keeping our life close to Him. Huwag ka papayag na separate tayo sa Lord. Alam naman po natin that sin separate us from the love of God. Kailangan pa ba natin na tanggapin yun at i-claim sa buhay natin yun, since na makasalanan ako, lalayo na lang ako sa Lord. Hindi po dapat gano'n kasi there is no chance already. Our hope is in Christ Jesus. Nasa kanya yung pagkasa natin. Kaya kapag po tayo, halimbawa, nakagawa ka ng pagkakasala, tayo po yung minsan dapat na lumapit sa Panginoon. At huwag natin hihiwala yung buhay natin sa Panginoon. Lahat ng tao ay may kasalanan. At lahat ng kasalanan po natin from the past was already cleansed by God. Nilinis na po ng Panginoon po yun. Isaiah 43 verse 25, "Gayunman ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan." We forget already our past sin. Basta pag lumapit ka sa Panginoon, yung kahapong kasalanan mo, halimbawa, nandito ka ngayon, kahapon may kasalanan ka, nandito ka ngayon, kinalimutan na ng Lord yun. Basta, you always keep on repenting. At yung repentance na yun, hindi po yun by saying, "Lord, patawarin mo ako." Kundi, we need a way to take out our life into that sin. Yung turuan natin yung sarili natin na lumayo tayo doon sa kasalanan. Yung alam mo sa sarili mo, naku, masama nga pala itong nagawa kong ito, layo ako sa kasalanan, lapit ako kay Lord. Ganun po, dapat tayo. We keep on humbling our life into God. But before we accept Jesus, tayo po ay hindi pa Kristiyano. Amen? Wala pong tumanggap kay Jesus, wala pong hindi tumanggap kay Jesus na tatawagin po na Kristiyano. Pagka hindi mo tinatanggap si Jesus, ang layo-layo mo kay Jesus,
Hindi ka Kristiyano po nun. Marami po nag-claim po nun eh. They claim that they are Christian, pero makikita mo, layo kay Jesus, no? Hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi po nag-aaral ng mga salita ng Diyos, hindi po tayo nagpe-pray. Wala tayong fellowship with fellow Christian. Amen? Yung hindi ka marunong magpadalas sa church, hindi ka marunong kumalat sa Panginoon. Yung halimbawa, hindi mo ibinibigay, isinusuko yung mga kasalanan mo, you're not a Christian. Kaya nga, ang totoong Kristiyano po talaga, he have enough time for God. Mayroon na siya sapat na panahon para sa kanyang pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa katulad nung dati, after we accept Jesus, wala tayong pakialam eh, kahit hindi tayo magsimba, bali wala sa atin yon. Kahit na wala tayong ka-fellowship, bali wala sa atin yun. Kahit hindi tayo nag-Bible study, bali wala sa atin yun. Pero nung tinanggap na natin si Jesus, nakita mo na yung kahalagahan yun, and you are now a Christian. Yun yung ibig sabihin na tayo ay magiging Kristiyano kapag ginagawa na po natin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. We were without hope before becoming Christian. Nung hindi pa po tayo Kristiyano, nung hindi pa po natin tinatanggap talaga si Jesucristo, nung hindi pa po natin ginagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa ng mga Kristiyano, wala po tayong pag-asa. Tayo po ay, kumbagay parang nag-aabang ng kamatayan doon sa impyerno. Sabi nga po ng Colossians chapter 1 verse 21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ganun yung kaisipan natin eh. Alam niyo po, nung tayo po'y wala pa po sa Panginoon, ang takbo ng isipan natin, magpayaman lang na magpayaman, magkamal lang na magkamal. Gusto natin, magpasikat lang tayo na magpasikat, makilala lang tayo na makilala. Kung gusto lang natin yung marami po tayong mga bagay-bagay na na-achieve sa mundo na ito. Pero this time, kung meron ka ng Jesus at tinawag ka ng Christian, iba na yung naging laman ng isipan mo, iba na yung mga bagay na ginagawa mo. That is a big or a huge changing into your life. Mayroon na kalaking pagbabago. Hindi na yung dati na yung first time na mapunta ka sa church na ito, yun na ikaw eh. Wala nang nabago sa iyo eh. Kaya nga kailangan may nababago po talaga sa atin sa pag-iisip at sa paggawa po natin. Makikita mo, may emphasize sa iyo, uy, ibang-iba na talaga to ah. Kaya nga makikita ng mga kapitbahay mo, parang hindi na siya yung dati, no? Dati siya yung nanunugod palagi ng mga chismosa eh. Ngayon, siya na yung sinusugod. Amen? Nagbago na eh. Hindi na kasi siya nag-chismis ngayon. Kaya dati lagi siya nga sinusugod ng mga kapitbahay niya. Kaya ngayon, ano nangyari po ngayon? Nagbago na. So dati ikaw yung nangaaway. Pero ngayon, ikaw na yung inaaway. Amen? Kasi persecution comes when we are in Christ Jesus already. Sigit ka o usigin ka, pag umiwigahan ka na ng masama, kahit wala kang ginagawa, nagsisimba ka lang, magagalit pa sila sa iyo. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba pinapagalitan ka kapag nagsisimba ka? Ikaw ba pinapagalitan sa pag-nagsisimba Then, ka? you are a Christian. Amen? Amen! Kristiyano ka na eh. Kaya inuusig ka na eh. Kaya nga pinagtatawanan ka na eh. Kaya nga nagagalit na sila sa iyo. Dahil dati yung mga gawa mo, kaisa ng mga gawa nila. Ngayon, nagbago ka na, yung gawa't pag-iisip mo, katulad na nung kay Kristo, kaya hindi ka nakilala ng mundo, inaaway ka na. Amen? Pero kung ikaw pa rin yung nangaaway ng mga Kristiyano, katulad ni Pablo po nung araw, di ba? Nung siya po, hindi niya pa po na-encounter po si Lord sa Damascus Road, ano po nangyari po sa kanya? Pinapatay niya lahat ng mga naglilingkod kay Kristo. Amen? Amen! Pero nung time na naglingkod na siya sa Panginoon, nakilala niya si Kristo, Kristiyano na siya, hindi niya ginagawa yun, kundi siya na yung pinipersecute palagi. Siya na yung binubugbog dahil sa kanyang pagpapahayag kay Kristo. Siya na po yung kinukulong dahil sa kanyang mga gawa at pag-iisip na patungkol kay Yesu Kristo. Nakita niyo po yung pagkakaiba doon, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga doon pa lamang makikita na natin kung ano po talaga tayo. If we are true Christian or Christian lamang po tayo. Kaya nga ang Christian, makikita mo yan. Mas lalo pa nakikipag-away yan sa mga kapatiran. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, may kaaway ka pa ba mga kapatid kay Kristo? May kaaway ka pa ba mga kapatid kay Kristo? O ang tanong dito, bakit? Bakit ko inaaway yung mga kapatid ko sa Lord? So, ibig sabihin, kung talagang kaisa kayo kay Kristo, hindi na kayo mag-aaway. Amen?
ay hindi tayo kaisa kay Kristo. Kaya gano'n. Amen? Naiintindihan niyo po ba? Meron po ba dito magkakaway pa? Patigil na ako. O ayaw mag-aminan. No? Yung mga sinungaling, wala pa rin yun. Hindi pa rin Kristiyano yun. Sabi mo sa katabi mo, pag sinungaling ka, hindi ka Kristiyano. Amen? We deserve to be separated from God simply on the basis of our unforgiven sin. Na kapag tayo po ay meron pa tayong mga kasalanan na hindi pa po lubusan na napapatawad po sa atin. Ibig sabihin po nito, unforgiven po yun, separate tayo sa Panginoon. Kaya nga po yung mga may kasalanan po no, na hindi inilalapit sa Panginoon, I tell you the truth, you are not a Christian. Because you are separate from God. Kapag may kasalanan ka, mas lalo mong itinutulog sa Panginoon yun. Alam niyo, ako kapag halimbawa, kapag meron lang po ako mga mali na nagagawa desisyon sa buhay ko, nakukumpik agad ako, sabi ko sa Lord, kailangan ilapit ko sa iyo ito. Amen? Kasi bakit? Kasi natin yung conviction eh. Naku Lord, ayaw ko mahiwalay sa iyo. Because of this sin, I don't want to be separated from you. Ayaw ko ma-depart sa iyo, Lord. Kasi alam naman po natin that sin separate people to God. Kaya kapatid sa Panginoon, yung wala lang po tayong fellowship sa ating Panginoon, you are separate. Amen? Kaya mahal ka po yung tinatawag na fellowship with God. Kasi doon po sa pagkikipag-fellowship natin sa Pagpapatotoo, pagpapatotoo yun na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Amen? Binuksan niyo yung daan para sa kaligtasan. Amen. Kaya nga sabi po ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po sabi po dito? Saan natin matutunghayan ang buhay na walang hanggan kay Jesu Kristo? But if you don't want a fellowship with Him, ibig sabihin, you are separated. Amen? Hiwalay ka sa Kanya. Malayo yung buhay mo sa Kanya. Ano ba yung nakakapagpahiwalay ulit sa atin sa Panginoon? Pakisino nga po? Kasalanan. So, ibig sabihin yan, kaya pala ang layo-layo ng buhay ko kay Kristo, kaya pala ayaw na ayaw ko na mag-church, ayaw na ayaw ko ng Bible study, ayaw na ayaw ko yung mga bagay na ginagawa kay Kristo, it's really because of sin. Amen. Meron tayong tinatawag na still unforgiven sin. Amen? Kaya pala hindi mo nami-miss ang church. Kaya pala hindi mo nami-miss yung gawain. Nagkabagyo-bagyo, pero hindi mo na-miss yung gawain. Ang na-miss mo ba yung mga kaibigan mo? Amen? So supposed to be, ang isang tao na pinatawad ng Lord, may fellowship na sa Lord. Amen? Kaya pala laging ayaw lumapit ng tao sa Diyos, ano? Kasi still, they are still separated. Hiwalay pa rin po pala siya. Kaya nga, ang galing po dapat ng isang Kristiyano, makikita mo yan malapit na sa Panginoon. Is very close to Jesus. Amen? Look at what happened at the point of our baptism into Christ. Kasi pag sinabi pong baptism, hindi naman po yan yung ibig sabihin pag inilibog ka sa tubig, baptism na po yun. Pag sinabi baptism po, kaisa na po tayo ni Jesus doon sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen? So, ano po yung kalagayan po natin? What happens at the point of our baptism into Christ? Una, we have our sin washed away. Kapag tayo nakipagkaisa na kay Jesus, naging kahati po tayo doon sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo po nilinis na sa kasalanan. So, paano nangyayari po yun? Mahalaga na sa iyo si Jesus. Mahalaga na sa iyo yung mga bagay kay Jesus. Sabi po ng Gawa chapter 22 verse 16, at ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo, at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa inyong mga kasalanan. Alam niyo po ba si Pablo, nung time na naglalakad po siya doon, sakay siya ng kabayo niya tungo sa Damascus, he was struck by Shekinah glory, the glory of God, sa kanyang mata. Nabulag po siya, nabuwag po siya, and then, inakay po siya doon sa isang bahay na kung saan bulag po siya for 3 days. And then there is a certain, ito po si Ananias, na kung saan inutusan ng Panginoon para muling pagpaligin yung kanyang paningin.
Pinuntahan niya si Paul at sabi niya po kay Pablo, pinadala, isinugo ako dito ng ating Panginoong Jesucristo upang panumbalik ang inyong paningin. At panumbalik po yung paningin po ni Paul po dito. At pagkatapos na manumbalik yung kanyang paningin, ibinigay sa kanya kung ano yung bagay na gagawin niya according to the purpose of his encounter with Christ Jesus. Ikaw nandito ka ngayon, nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, ibig sabihin dapat yan, hindi ka nabulag. So meaning, you are washed away already the sin in you by God, and supposed to be, meron na sanang meaning, may kahulugan na sana yung buhay mo kay Kristo. Amen. Hindi yung after washing away our sin, and then, anong ginawa mo? Pinabayaan mo pa rin yung sarili mo na malayo sa Panginoon. Kaya pabalik-balik lang yung kasalanan sa buhay mo at hindi nahuhugasan na ng ating Panginoon. Supposed to be, dapat makita po natin that the Shekinah glory, the glory of God that struck into your eye na dating bulag ka, dapat maliwanag na sa paligid mo na mahalaga na si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya nga tayo nagpapahalaga sa Panginoon and we keep attending or involving into the gatherings of God. Mahalaga po kasi yun para malaman natin what is the purpose of God, why He struck me with this Shekinah glory. Bakit ba ako tinamaan itong liwanag ni Kristo? Ano kaya ang purpose niya dito? Dahil gusto niya lang magliwanag yung paningin ko? Hindi po ganun Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, mangyari sa iyo yung kalooban ng Diyos. Yes. Now, the deepest meaning of baptism in Christ, para malaman po natin, it is mystical and profound union with Him. Ibig sabihin po nito, yung kumbaga maliwanag, malalim na ugnayan, pakikiisa natin kay Kristo. It is total dying to an old, simple way of life and a miraculous rising to a brand new spiritual existence. Yun ang yung umiiral sa atin. Doon tayo po'y binuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo, bunga ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, tayo po'y muling binuhay ng Panginoon. At nangyari na po sa atin, we have a new, brand new life. Amen? Amen. Though the water, a believer shares directly in the death of burial and resurrections of Jesus. Now, mga kapatid sa Panginoon, kapag halimbawa ikaw, nakipag-fellowship ka na sa Lord, naging malapit na ang buhay mo sa Panginoon, pinahalagahan mo na lahat ng mga bagay sa buhay mo, you are now a Christian. Amen. And you are being partaker of what God did from the cross. Amen. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, kaparte ka na doon. So, ibig sabihin, kahit mamatay ka, bilang isang Kristiyano, ikay muling bubuhayin ng Lord sa buhay na walang hanggang sa piling ng ating Panginoon. Pero, kung hindi mo kine-claim yung bagay na yon, hindi naging mahalaga sa iyo yung kamatayan ni Jesus at muli niyang pagkabuhay, hindi maging mahalaga sa iyo yung cross ni Jesus, pinabaliwanan mo lang yon, hindi tayo magiging partaker nun. Amen? Because you're still separated from Him. Malayo ka pa rin sa Kanya, kaya nga ugaliin po natin na lagi po tayong nasa pagtitipon. Ugaliin po natin na mahalaga sa ating mga Bible study, mahalaga sa ating fellowship, mahalaga sa ating yung mga intercessory, mahalaga dapat sa atin yung mga bagay na yun. At yun yung nagpapatunay that we are now Christian. Amen? Hindi po kinakapagsipakan ngayon, Christian ka na. Amen? Kung hindi naman nababago yung buhay mo, you're still separated from Him. Look what happened at the point of our baptism into Christ. Number 2, we had the remission, yung forgiveness of our sin. Tinubos na tayo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Gawa chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, listen to this. At the end of this verse, ang sabi dito, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos mong mabautismo, pagkatapos mong pagsisihan at talikuran yung mga kasalanan mo, ano raw yung tatanggapin mo? Ang tatanggapin natin yung kaloob ng Espiritu Santo, which is the gift of the Holy Spirit into you. As a Christian, as a children of God, as a child of God, mayroong gift yun. And what is that gift? The gift that you can use it to serve God. Amen. Kung maraming Christian, wala yung gift.
Asa napunta yung gift? Pagkatapos nila talikuran yung mga kasalanan nila, pagkatapos nila magpabautismo, pagkatapos na maging partaker sila ng pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay niya, nasaan yung gift? Supposed to be meron dapat gift, at yung gift na yun yung ginagamit mo into your ministry in Christ. Amen. Kaya kung bakit you have involvement already into your church, kung bakit naglilingkod ka na sa Panginoon, yun yung gift na dapat makita ng bawat isa sa atin na tinanggap natin sa banal na Espiritu ng Diyos. Every one of us who accept Jesus truly, meron po tayong kaloob sa banal na Espiritu ng Diyos. It's either what ministry you have in your church. Kailangan meron niyo yun. Amen. Kasi yun yung nagpapakita na tayo po ay hindi separate sa Lord. Amen. Pastor, paano yan? Nagkatrabaho ko, problema mo na yun. Pastor, paano yan? Busy ako sa pag-aaral ko, masteral lang ko ngayon eh. Problema mo na yun. Dahil supposed to be, kung mahalaga sa iyo, if you truly got the priority of your life, hindi ka mawawalan ng panahon sa Panginoon. Amen. I tell you the truth. Kaya naman po, kasi ang tao, iba ang priority, kaya wala siyang time sa hindi niya priority. Tama mo ba? Amen. Kung priority mo yung trabaho mo, hindi ka mawawalan ng time sa trabaho mo. Pag priority mo yung iyong pag-aaral, hindi ka mawawalan ng time sa pag-aaral mo. Pag priority mo yung iyong pamilya, hindi ka mawawalan ng time sa pamilya mo. Pero pag priority mo ang God, ang Lord, si Jesus sa buhay mo, possible ba na wala kang time sa Lord? No, it is impossible to have no time to God kung siya talaga yung priority mo. Amen. Hindi mo ba napapansin? Kapag mahal mo, priority mo yung sasakyan mo, makikita mo lagi mo dinadrive yan. Amen? Pag priority mo yung kaibigan mo, makikita mo araw-araw kasama mo yan. Pag priority mo yung cellphone mo, makikita mo hindi ka nahahawak ng Bible cellphone na lang. Amen? Nakita niyo po ba yun? Sabi natin, priority ko yung words of God, pero cellphone palagi yung hawak mo. Pastor, meron kasing words of God sa cellphone eh. Uy, palusot ka pa ha? Amen? Kabisado mo nga yung yung sayong na don't tiki-tiki-tiki-tok. Pero yung worship sa Lord, hindi mo kabisado. You are a Christian. Wow. Amen? Naintindihan mo natin? Amen. Pero, sino mo yung expert sa don't tiki-tiki-tiki-tok? Pero sa Lord, hindi sumasayaw. Pero sa Lord, nahihiya. Amen? So you're not a Christian. Kasi Christian tayo, having the gift from the Holy Spirit after receiving the forgiveness of God. Amen? Amen. Ang tanong, pinatawad ka naman ng Diyos. Bakit wala ka pang ministry? Uy, tanongin mo nga yung katabi mo. Masyado kasi, alam nyo, tayo mga Kristiyano, masyado kasi ang babaw ng paningin po natin eh. Gusto natin patawarin lang tayo ng Diyos without doing anything in return for our grace, God. Amen? Tingnan nyo ha, pansinin nyo mabuti. Buti ng Diyos, pinatawad ako. Eh kung mabuti ang Diyos, sutihan mo siya ng kabutihan. Amen? Ang buti nga ng Diyos, sinasamantala mo naman. Inaabuso mo. So, ibig sabihin nun, the grace of God, which is His love, which is the forgiveness to your sin, tinanggap mo lang, pero kinalimutan mo rin ang Diyos na napatawad sa buhay mo. Kaya listen to this, mga kapatid sa Panginoon. Pag may remission, mayroong mission. Amen. Amen? Pagka tayo'y pinatawad ng Diyos, may mission ka na dapat. Kaya nga sinabi, remission. Ibig sabihin po nito, forgiveness. Remission. Balik tayo into mission. Re means, di ba? Meron na naman panibagong mission na pinagagawa sa iyo, Lord. Hindi mo pwedeng wala kang ministry in God. Hindi mo pwedeng wala kang ginagawa sa Panginoon. After na pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Kaya nga binigyan ka ng banal na Espiritu Santo ng kaloob na biyaya para magamit mo into a new mission. Amen. Amen? Yung old mission in life mo, wala na yun eh. Kaya nga tayo ba'y pinatawad na? Dati ang mission mo, magpayaman lang na magpayaman sa mundo.
Dati ang mission mo, magtrabaho lang magtrabaho. Pero, binigyan tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Kasabay nito, binigyan tayo ng kaloob ng Banal na Espiritu Santo na magagamit natin into a new mission. That is remission. Amen. Pakisigaw mo, remission. Remission. So, ibig sabihin, yung mission mo na ngayon is for God's glory. Amen? For God's glory na dapat yung mga bagay na ginagawa po natin. Amen? Look what happens at the point of our baptism into Christ. Number 3, we are saved from our sin. Naligtas na po tayo. Yung kasalanan natin, there is no power anymore into you. If you are truly a Christian, wala nang tuwag sa iyo, wala nang kapangyarihan sa iyo yung kasalanan. 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumisak ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. Iniligtas kayo sa bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ano raw po yun? Ang tanong dito, nabuhay ba sa iyo si Jesucristo? Hello? Parang hindi yata buhay yung katabi mo. Tanongin mo, tingnan mo nga yung katabi mo, parang hindi buhay eh. Amen? Buhay ba siya? Ha? Hello? Usok pa man ang ulan ngayon, usok ang baha, baka hindi yan buhay. Baka mamaya buhay yan. Amen? Kasi pag buhay yan, gusto niya lang yung pansarili niya eh, di ba? Very selfish, very greedy pag sinabi buhay yan. Kaya wala siyang pakialam doon sa mga bagay na ginawa sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Okay, number 4. Look at what happens at the point of our baptism into Christ. We have been redeemed from our sin. Tinubos na tayo sa mga pagkakasala natin. Ephesians chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Grabe yung grace ng Lord, ano po? Yung grace ng Lord talaga nag-uumapaw sa buhay po ng isang tao. Yung ang dami-dami mong nagawang pagkakasala na sa piling mo hindi ka napapatawarin ng Lord pero pinatawad ka pa. Ganoon katindi yung kagandahan loob ng Panginoon. And through the blood of Jesus, we are cleansed. We are redeemed. Tinubos po tayo. At sino po yung parang mag-aakala na ako tutubusin ako ng Lord? Eh dami ko nga mga masamang ginagawa eh. Amen? Di mo ba naisip yun? Itong katulad kong ito, supposed to be, dapat ito, ni-reject na ng Lord to eh. Dapat ito, pinarusahan na sa impyerno to eh. Pero hindi mo nakita. God always give you a chance. And God always give you your sin to be redeemed. Kung papasigin po natin yan sin tayo para patawarin tayo, tubusin tayo sa pagkakasala natin. Amen? Amen. Sabi pa nga po dito sa Romans chapter 6 verse 3 to 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Saan daw? Sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin yun, sinama tayo ng Lord nun. Napili mo ba yung sakit? Hindi. Napili mo ba yung hirap? Hindi. Napili mo ba yung mabugnat yung iyong hininga? Hindi. Pero ano sabi ng Lord? Sinama tayo ng Diyos doon sa kanyang kamatayan. So, ang galing ng Lord. Hindi niya pinabayaan na mamatay ka physically. Kundi ang ginawa sa iyo ng Lord, sinolo ng Diyos yung kamatayan na yon, yung pagkakalibig sa Kanya, at sa Kanyang pagkabuhay, kasama ka na. How good is God into us? Napakabuti ng Lord. Samantalang tayo na mag-isa, no? Ayun, muna magsimba, tinatamad ako eh. Binabalakang ako, sakit ang katawan ko. Di mo na ako magsisimba. Samantalang si Jesus, nandun. 6 feet below the ground. Nakaliping si Jesus for 3 days. Tapos sa pagkabuhay niya, ang sarap ng buhay mo, binuhay ka niya. Amen? This is how God redeemed us. Sa ganito paraan, tinubos tayo ng Panginoon, sinave tayo ng Lord. Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng pagbautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. At ito pa yung pinakamaganda doon. God has a promise for a new life in life eternal. Amen. Ganda ang ginawa ng Lord, ano po? Hindi na tayo nahihirapan, ano po? Hindi na tayo yung pinako sa krus na patay, inilibing na 3 araw. Kundi ang ginawa ng Lord, siya na lang. Inako niya lahat yun para sa iyo.
Tapos ngayon, tatanungin mo yung sarili mo, bakit ako tamad mag-church? Bakit ulan lang haharangan ako? Bakit kapag kami trabaho ko, hindi na ako nakapagbigay ng panahon sa Panginoon? Come on, people of God. You are a Christian. Amen? Ang Kristiyano hindi nahahagdangan ng mga bagay nito sapagkat yung kamatayan hindi tayo nahagdangan. Amen? Bakit? Kasi in-overcome po ni Jesus yung para sa iyo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, suklian nga natin ng kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Number 2, what does it mean to be a Christian? It means that we begin a new life. Dapat nabuumpisa na yung bagong buhay ko. Amen? Yung dati, di ba kapag nga sa church ka, tamad ka, bilis na, tagal naman itong gawain na ito. Naiinip ka pero ngayon dapat bago na yung buhay mo. Yung dati, ang sama ng pamumuhay mo, lahat pandaraya, lahat puro pang-iisa, lahat puro pakasarili. Pero ngayon, bago na yung buhay mo, hindi na dapat ngayon ganon. Amen? Yung dati, para ba ang lupot-lupot mo kapag nasa church ka? Pero dahil may bagong buhay ka na, ang saya mo na ngayon, tingnan mo yung katabi mo, ang saya, no? May smile lang ng konti, tapos bumalik na sa dati. Parang ang hirap bumalik. Parang ang hirap maging masaya, no? May bayad ba ang pagiging masaya? Wala naman, ano? Isang kiliti lang dyan, sasaya ka na eh. Diba? Isang joke lang naman dyan eh, sasaya ka na kahit corny. Amen? Amen? Tama po ba yun? Yan. We have put off the old person. Dapat po yan, tinatanggal na po natin yan. Yung dating, okay, simple lang. Yung dating malungkutin ka, dapat tinanggal mo na yan eh. Tinapon mo na yan. Amen! Ang Christian kasi, alam niyo po, mayroong fruit of the Spirit, which is joy. Amen. Tawagin mo yung katabi mo, Joy, ikaw ba yan? Pag malungkot, sabihin mo sa kanya, uy, grabe, ikaw ba yan? No. Amen? Dapat lagi tayo masaya because we have a new life in Christ Jesus. At yung bagong buhay na yun, it is a good news. And what is good news in our new life? Hindi na tayo paparusahan. Amen! Hindi na tayo maging impyerno. Hindi na tayo mahihirapan. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Romans chapter 6, verse 6. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen? Amen. Alam mo ba yung kasalanan nagpapalungkot ng buhay? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang kasalanan nagpapalungkot ng buhay. Ang kasalanan nagpapalungkot ng buhay. Sabihin mo sa kanya, makasalanan ka. Ang lungkot ng buhay mo eh. Amen? Di ba? Even though kahit sabihin mo doon ka sa problema, masaya pa rin yan. Tingnan mo yung katabi mo. O tanungin mo yan. Yung masaya yung tingnan mo. Tingnan mo yung masaya yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba wala kang problema? O ano sagot niya? Meron din, di ba? Eh yung malungkot na katabi mo, tanungin mo sa kanya, wala kang ba pag-asa sa buhay? Ano? Kasi kapag ka malungkot ka, ibig sabihin wala nang pag-asa yun. Amen? Eh bakit yung katabi mo, parehas na kayo may problema, pero masaya siya. Kasi may pag-asa. Amen! Christ Jesus. Alam niya na, itong Diyos na ito, siya yung nagligtas sa atin at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Kaya alam na po natin at mayroon na po tayong pag-asa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? The Christian is the one who ought to live a new life. Yung bang kailangan, mayroon na tayong talagang pagbabagong buhay. Amen? Amen. Ikaw na yan eh. Yung dati, ikaw na yan eh. Yan pa rin yun eh. Walang nabago, kaya there is no new life. Ang sabi ng Lord, tayo lahat ay binigyan niya ng bagong buhay. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, may bago na tayong buhay. At sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Alam niyo po ba kung bakit lumulungkot ang buhay ng tao? Kung bakit pumibigat ang buhay ng tao? Kung bakit puno ng problema ang tao? It is because our lust for an old life. Yung dating pamumuhay natin na parang pinagdanasahan mo pa. Yung wala ka pa sa Lord. Amen? Sabi ko nga po sa kanila, nung nag-disciple po ako dito, sabi ko po sa kanila ganito, no? Nung araw po tayo,
Kaya tayo pinatagpo ng Panginoon kasi merong nakita sa atin ang Lord in advance, in a future, na kapahamakan. And then here, the Lord goes into our life. Dumating ang Diyos sa buhay po natin, tayo'y inimbitahan para maging Kristiyano. At pagkatapos po nito, mayroong dumating na problema sa iyo. About your serving in God, yun sa paglilingkod mo sa Panginoon, may dumating na problema ngayon sa iyo. Tapos sabi mo, ano ba yan? Kung kailan naglilingkod na ako sa Panginoon, saka pa dumating ang problema sa buhay ko. Come on, hindi mo na iintindihan. Hindi natin kailangan i-put yung blame po natin sa paglilingkod natin sa Lord. Actually, kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon, mangyayari yung problema na yon, mas mabigat pa. Amen? Ang kakaibahan po nun, nangyari yung problema, pero may Kristo ka na. Kaya control mo na yung problema. Unlike kung hindi ka nagpaunlak sa Panginoon, hindi mo parang pinagbigyan ng Lord na paglingkuran siya sa buhay mo. Alam mo ba yung problema na yun, mabigat yun. Nawawasak na buhay mo at magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kapatid sa Panginoon, magaling ang Diyos. He is omnipotent God. Lahat kaya gawin ng Panginoon. Kaya kung bakit ka tinatawag ng Lord, bakit ka nandito ngayon? Kasi in advance, ikaw ay iniingatan ng Panginoon. In advance, nakita ng Lord na may paparating na panganib sa buhay mo. Kaya anong ginagawa ng Lord? Kinukot ka niya para na sa Lord, maligtas ka niya pagdating ng mga pagsubok ngayon. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, pagdating ng pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo yun. Kapatid sa Panginoon, we need to live a new life. Kailangan ipamuhay natin yung bagong buhay po natin. We start a new life in Jesus, in Christ Jesus. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17 ulit, kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay. Yung dating pagkatao natin na hiwalay pa kay Kristo, mayroong mga sunod-sunod. Listen, dito po kayo tumingin. Meron pang mga sunod-sunod na pagsubok na darating sa buhay mo. Nakalain lang na yan. Siguro sa maliit hanggang sa pinakamalaking pagsubok o pinakamabigat na pagsubok, nakalinya na po sa buhay mo yan. Kaya anong ginawa ng Lord? God gives you a new life. And the old has gone. The old has gone. Sabi ng Lord sa atin sa pakikipag-isa natin kay Jesus, doon sa old na yun, nawala na, tinapon na, yung dating buhay mo, kasama doon yung maliit, malaki, ang pinakamalaking problema natin lahat. Amen? Amen. Sa new life mo na tinanggap mo kay Jesus, very light and minimal na lang yung pagsubok na yun. Which teach you to learn how to be strength your faith in Him. At yun na yung problema na inilaan sa iyo ng Panginoon para patatagin lang yung iyong mga pananampalataya. Amen? Amen. So yun po yung kakaiba ng old life sa new life. Yung new life may problema ka, pero very light lang yan because we have Christ Jesus. Magaan na lang, panghubog na lang ng pananampalataya mo, pagpalakas na lang ng pananampalataya mo. Katulad po na sinasabi ko ng Biblia, na matapos ninyong malagpasan ng pagsubok, mananatili kayong matatag at matibay sa inyong pananampalataya. Amen. Change is essential for Him to have a new life. Alam niyo, napakahalaga po ng pagbabago. Kailangan ma-distinguish po sa atin na mayroon tayong pagbabago. Amen? Hindi mo pwedeng Kristiyano ka pero walang pagbabago. It is a fake Christian. Ang mga Kristiyano may pagbabago na. Amen? Yung po na makikita ko dyan, dapat masipag na yan sa mga bagay sa Panginoon. Romans chapter 6 verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nanibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano pinuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So yung panibagong buhay na yun, which is nakalinya na kay Kristo. So yung bagong buhay, kailangan na kay Kristo na. Hindi bagong buhay kung wala pa rin kay Kristo. Hindi bagong buhay kung nandun pa rin sa liputan. Hindi bagong buhay kung nandun pa rin, dunod pa rin sa kasalanan. Amen. Kaya nga yung bagong buhay, nagsisikap na yan sa mga bagay na matuwid. We are not babies in Christ. Hindi na po tayo kumbaga parang mga sanggol pa.
pagdating kay Kristo. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga mahalaga yung tinatawag na maging ganap yung ating kaunawaan. Amen? Amen. A better understanding about Christ Jesus. Yung mayroon na po tayong pagkakaunawa. Alam niyo, marami po mga Kristiyano, mapurol pa rin po yung kanilang kaunawaan. Baluktot pa rin po yung kanilang kaunawaan pagdating sa mga aral mula sa Panginoon. Ang nasusunod pa rin po sa kanila, yung tinatawag po na makasariling pananaw. Amen? Kaya nga alam niyo po, sa pag-aaral po ng Words of God, meron po tayong tinatawag ng exegesis at saka exegesis. Pag exegesis, ang ibig sabihin po niyan, kung ano yung nakasaad po sa Biblia, yun ang magpapalabas ng mensahe para gawin natin. Yung exegesis naman po, yung mga nakasaad sa Biblia, ay pinapakahulugan mo ng sarili mong mensahe. Amen? Makikita niyo po yung delikado po doon sa dalawang bagay na yun. Ang delikado po kasi sa atin, pag mali yung pag-unawa po natin about the words of God, namamali yung kahulugan po ng Biblia, ng salita ng Diyos. Na kaya po maraming kumokontradict sa mga bagay na aral sa Panginoon. It is because of exegesis. Pag sinabi ng exegesis po muli, ang nasusunod yung iyong message. And not the real message from the Bible. Inuugma mo lang yung mensahe mo doon sa mensahe ng Diyos. Kung hindi nangyayari ang exegesis, which is the message of God na dapat na mangyari sa buhay mo. Amen. Amen. Ang kinukuha po natin is the message of God. It's not our own message. Kaya nga sa pagpapahayag din ng salita ng Diyos, para bilang mga Kristiyano, kailangan mahalaga po talaga na tayo'y mayroon ng ganap na pagkakunawa sa salita ng Diyos. Amen. Kaya yung iba, di ba, nalilito pa rin sila, hindi nila matanggap-tanggap talaga yung pagtutuwid ng Diyos kasi hindi po nila maintindihan what is the real message of God into them. Hindi po nila maintindihan po yun. Kaya mahalaga po talaga na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ikatlo, it means that Jesus is now our Lord and Master. Na siya na dapat po yung ating Panginoon sa buhay po natin. Una, what is meant to be a Christian? We have had all past sins cleansed. Ikalawa means that we begin a new life. At ikatlo, that Jesus is now our Lord and Master. Paano ba maging Lord and Master? He is our Lord. Sabi po ng Roma chapter 2 verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na ito, si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ginawa ng Diyos, our Father in heaven. He sent His only begotten Son. Now, kung ang Diyos mismo ay ginawa itong si Jesus bilang ating Panginoon, bakit ikaw hindi mo gawin siya Panginoon sa buhay mo? Ang Diyos na nga mismo nagpahayag na ginawang Panginoon. Actually, He is God already. Hindi siya ginawa, pero God na po talaga siya. Amen. His nature, His very nature is God. Amen. Pero kung ang Diyos mismo na nagsasalita mula sa langit, na Panginoon at Diyos sa buhay po natin, bakit ikaw hindi mo gawin siya Lord sa buhay mo? Bakit hindi siya masunod sa buhay mo? Meaning, bakit hindi mangyari yung kalooban ni Jesu Cristo sa buhay mo? Then Jesus is not your Lord and Master. Pag Lord and Master na po siya, dapat siya po yung nasusunod sa buhay mo. God, the hidden light, ang tawag po sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Amen. At yun po yung totoong Christian. Yung totoong Christian po talaga, kapag may binulong sa kanya ang Lord, nasusunod sa buhay niya. Pag sinabi ng Lord sa ayon sa gusto mo, mag-judge ka, magpa-Bible study ka, wala ka magagawa nun. Yes, because you are my Lord and Master. Amen? Amen. Siya po yung ating Panginoon eh. Kaya siya po yung dapat na masunod sa atin. We are not already our Master. Hindi na po tayo yung Master eh. Dati, meron tayong ibang Master na sinusunod lang kung ano yung gusto natin. Amen? Gumawa ka ng kasalanan, okay. Aayon ang kapal Master mo. Pero ngayon, pag gumawa ka ng kasalanan because we have a new Master which is our Lord Christ Jesus, papawalan ka na. Amen. Amen. At ikaw naman, bilang siya yung Lord and Master mo, magpapabawal ka. Amen. Amen. Sabihin mo sa kanya ngayon sa katabi mo, magpabawal ka. Magpabawal ka.
may Lord and Master na tayo. Pag si Jesus na yung Lord and Master natin, dapat marunong na tayo magpabawal. Amen? Kaya nga po ang tao nalulod sa kasalanan because His Lord and Master is the God of this world, Satan. Kaya sunod na tayo ng sunod, kahit itulak ka sa pagkakasala, okay lang sa'yo kasi siya yung umaayon sa'yo eh. Pero pag si Jesus na yung Lord and Master mo, Lord, according to your will, masunod yung kalooban mo sa buhay ko, Lord. Kasi yun yung makakapagligtas sa akin eh. Kasi yun yung makakapagdali sa akin sa buhay na walang agad. Hindi na ikaw yung nasusunod. Amen. Isa nga, even in our ministry, diba, tayo pa yung nasusunod. Amen? Uy, ba't sa langit? Huwag kayo magagalit. Hindi tayo ang nasusunod sa ministry. Lord, ito ang gusto ko. Dito ako. Come on. Ikaw yung master nun eh. Tanungin mo, Lord, anong dapat kong gawin? Diba, according to Paul, nagtanong siya, Panginoon, ano po ba yung gusto mong gawin ko? And then he sent Ananias to Paul. At pinakita niya kung ano yung dapat na pinagagawa sa kanya. What is the missions of God into the life of Paul? Ganun po dapat tayo. Tanungin mo sa Lord, Lord, ano po ba yung gusto mong maging ministry ko dito sa church na ito? Gusto mo ba, Lord, paglingkuran ko lahat ng mga kapatiran dito? Pag yun yung sinasabi sa inyo, Lord, gawin mo yun. Paglingkuran mo yung mga kapatiran dito. Kahit na yung mga masusungit sa iyo dito, paglingkuran mo. Yun ang gusto ni Lord eh. That is the mission. Amen? Amen. Because He is our Lord and Master. Dapat siya yung nasusunod sa atin. Kung ano yung sinabi sa inyo ng Lord. Amen? Amen. Pag sinabi sa iyo, bless mo yung pastor mo, bless mo yung pastor mo. Yun ang sabi ni Lord eh. Amen? Amen. Siyempre, pag halimbawa, sinabi sa iyo, kung papapalain yung pastor mo, sino yun? Oh, di ba? Alam niyo naman po pala yun. Pag sinabi sa iyo, awayin mo yung katabi mo ngayon kasi masama ang ugali yan eh. O sino ngayon Lord and Master mo? So, if Jesus is your Lord and Master, makikita mo, yung katwiran talaga ng Panginoon, yung kabanalan, yung kabutihan ng Lord, nagpamanifest sa buhay mo. Yun ang nagaganap sa buhay mo. God, the given life. Amen. Siya na yung nagpapatakbo ng buhay mo, nagiging mabuti ka na, nagiging isang bagong nilalang ka na sa Panginoon. Amen. This means that we belong to our Lord. He has control over our lives. Lahat sa buhay natin, kontrolado na ng Panginoon. Even your emotion. Amen? Amen? Uy, ang daming mabilis magalit dito. Hello? So, ang Lord hindi mabilis magalit. Mahaba ang pasensya ng Lord. He is a long-suffering God. Amen? Sa katunayan lang, kung mahimli ang pasensya ng Panginoon, pinarusahan ka na. Pero bakit hindi ka pinaparusahan pa ng Panginoon? Kasi He is a long-suffering God. Hindi siya mabilis magalit. Amen? Pero kapag nagalit ang Panginoon naman, sukdulan naman po talaga. Amen? Yung huwag kang basta-basta magagalit, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang basta-basta nagagalit. Not the least. Amen? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, alam mo na. Romans chapter 14 verse 8. Kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, tayo ay nabubuhay. At kung tayo'y mamamatay para sa Panginoon, tayo'y mamamatay. Kaya nga, ang mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen? We spend our life into Him. Sa Kanya, sa Kanya. Amen? Hindi sa kung mga bagay-bagay sa mundo na ito because the Word has a God. Amen? At sino yung God ng sa liputan ito? Satan. Kaya nga, hindi po natin siya sinusunod eh. Dapat ang nasusunod po sa buhay po natin, sa pamatay at sa pabuhay, dapat ang nasusunod po sa atin si Jesus. Amen. Kaya nga, kung mapapansin po natin, a lot of Christians today are being deceived by the God of this world. Amen. Hindi nyo po ba napapansin? Sige, magtrabaho ka na magtrabaho kahit wala ka ng panahon sa Panginoon. Sige, mag-aaral ka na mag-aaral kahit wala ka ng panahon sa Panginoon. Naiintindihan ka ni Lord. Come on, hindi ganun si Lord eh. If God is our Lord and Master, if Jesus is the Lord and Master, saan ka itutulak ni Lord? Yung mapalapit ka sa Kanya for us to have a new life with Him. Amen. Yung para tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lagi po natin talaga mahalaga na si Jesus na susunod sa buhay natin. We are to give ourselves over to the Lord. Binibigay na po natin yung buhay po natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin
ayon sa kalooban ng Diyos. Tignan niyo po, marami po mga Kristiyano, Christian daw sila. Tanongin mo yung katabi mo, Christian ka daw. Pero bakit hindi mo alam to? Amen? Ito, verse na ito, sige, babasahin po natin para maintindihan niyo po. Marami po sa atin hindi nakakaintindi po dito sa bagay nito. At lagi po natin nililimitahan yung pagiging Kristiyano po natin. If we are truly a Christian, dapat alam natin po ito. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1, up to the following. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. You said, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Mahirap sila. Pero masaya sila na nagbibigay pa rin sa Panginoon. Tuloy natin. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Maraming nagsasabi sa atin, Christian tayo, pero anong pangalan sabi nila? Mahirap lang kami. Kung mayaman kami, magbibigay kami. Kung mayaman kami, kung sobra-sobra kami, mag-aabuloy kami. Come on, hindi ganun ang prinsipyo ng Lord. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakiusap ko kay Tito, pinakiusapan ko si Tito, yakang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa mga mananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko sa inyo ang ginagawang pagtulong ng ibang upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakalukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Now, asan po ngayon yung dahilan para tayo po ay hindi marunong magkaloob pagdating sa Panginoon? Sabi dito sa verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, a Christian, a true Christian, can give all to God. Ang isang Kristiyano, bukas ang kanyang kamay, bukas ang kanyang palad sa pagkakaloob pagdating sa Panginoon. Alam niyo, marami po sa atin, Christian po tayo, pero hindi natin alam kung ano halaga ng pagkakaloob sa Panginoon. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay marami pong nakapasagilalim po dyan. Nakapasagilalim dyan, unang-una sa lahat, yung kasaganahan sa buhay po natin. Marami po nakapaloob sa ating pagkakaloob, Panginoon sa kapatid. At isa na po dyan, yung kasaganahan. Kaya po tayo sumasagana dahil sagana rin po tayo magkaloob pagdating sa mga pangangailangan ng mga kapatiran sa ating Panginoon. Ano pa po yung mga nakapangilalim po dito? Nakapaloob din po dyan yung ating protections in God. Bakit? Kasi nararamdaman ng Lord na kung ikaw ay may pag-ibig sa Lord, hindi po tayo magkakait ng anumang bagay para sa Panginoon. Kaya nga yung buhay natin, hindi po natin maibigay-bigay sa Panginoon. That is not love for God. Paano natin maibibigay yung sarili natin sa Panginoon? Katulad na sinasabi ni Pablo sa mga Macedonia. Tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon, kung talagang if we are truly Christian, we love Jesus, and we are willing to give anything for the glory of God. Pero bakit marami nagkakait po sa Panginoon? Because they don't love God. They love their own life. They love their self. Mahal lamang po nila yung sarili nila. Kaya yung mga bagay sa sarili nila, pansarili lamang po nila. Natandaan niyo po yung unang binasa po natin? Yung binasa po natin ito, yung pamatay at mabuhay po tayo, ay kailangan para kay Kristo. Kung nabubuhay ka para kay Kristo, kung mamamatay ka para kay Kristo,
We spend our life to Him. Amen? Amen. And not anything else. Isa tayo po, nagsasagyan tayo ng buhay para sa mga bagay hindi sa kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya if we truly love Jesus, if we are a really Christian, hindi po tayo magkakait sa Kanya. At even our time, our life, our effort, our strength, our knowledge, our talent, we should give it all to God. Hindi po tayo nalilipitahan na ibigay sa Panginoon ang mga bagay nito. Kaya wala pong excuses pagdating po sa Panginoon. Dahil sila po dito, mahihirap po sila. Nagkaroon po sila ng pagsubok sa buhay at naghikahus po sila, pero hindi nahandangan yung kanilang pagkakaloob pagdating sa ating Panginoon. And that's what is meant to be a Christian. Number 4, it means that we must be active in Christians. As a Christian. Kapatid sa Panginoon, if Jesus is our Lord and Master, masipag ka na dapat. Amen? Amen. Kaya nga, yung active as a Christian, kailangan nakikita na po yun. Yun po yung makikita dapat sa buhay po natin. Upon truly receiving Jesus in our life, makikita mo, active na po yung Espiritu mo kay Jesus. Amen. Hindi na po matamlay yan. Hindi na po tamad po yan. He's not lazy anymore. Christians are not new creatures, so they can lazily ease their way to heaven without any labor. Mahalaga yung labor natin sa Lord. Mahalaga yung effort mo. Mahalaga yung paggawa mo. Although hindi ito yung naging source ng ating salvation, which is our salvation based on the grace of God. Pero mahalaga pa rin yung labor na tinatawag. Bakit? Kasi we are actively in the Spirit of Christ Jesus. Doon mo makikita na talagang nabuhay yung Espiritu mo kay Kristo. Doon mo makikita na you are follower of Christ. You are Christian in truth. Amen. Amen. Kaya nga, tatanungin mo yung sarili mo, nandito ako ngayon, mahalaga ba sa akin ito pinakikinggan ko? O katawa-tawa lang sa akin ito mga bagay na ito? O kubali wala lamang sa akin ito mga bagay na ito? Come on, ikaw mismo makapagsasabi sa sarili mo, if God is your master, if you are truly a Christian. Amen. Amen. Dapat nakikita po sa atin yung mga bagay na yun. Kapag bago nilalang po tayo kay Kristo, hindi na po tayo tamad. Pakisabi mo sa katapat mo, hindi ka tamad. Hindi ka tamad. Ang sipag mo nga sa trabaho mo ang sipag mo nga sa bukid, ang sipag mo sa pag-aaral, ang sipag mo sa paglilinis, paglalaba. Pero pagdating sa Lord, tamad pa rin po tayo. We are not a Christian. Pagkabato sa langit, ang tamaan po, kayo yung pinupuntahan ng Lord. Amen. Sapagkat gusto ng Lord talaga na tayo po mismo is actively in the Spirit. Amen. As a new creation in Christ Jesus, binago na po tayo. Yung dating tamad tayo sa Espiritu, dapat masipag ka na. Amen. Amen. Wala nang puwag para umabsent ka sa church. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang absent. Sa school nga diba? Nagagalit ka pa sa nanay mo, kapag halimbawa walang baon, hindi ka pa pinapapasok. Pero pagdating sa church, okay lang yan. Maintindihan naman ng Lord. Baka pagkalitan ako ni boss, pag hindi ako pumasok ngayon, marami kaming mga gawain ngayon. Pero pagdating sa Lord, maraming gawain, hindi papagalitan ni Jesus. Lord, hindi mo naman ako papagalitan, di ba? Maunawaan mo naman ako, Lord, di ba? Mabait ka naman, Lord, di ba? Your grace is sufficient. Nagagalit din ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa kanya, pag sobrang ka na. Dapat ka ng kalusin. Totoo naman po yun Kapag tayo lumabis na po tayo, may hangganan din po lahat. Amen? Amen. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So ano na yung dapat natin gagawin ngayon? Maging masipag tayo spiritually. Maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig po kayo dito. Makinig kayo mga guwapigs. Yan. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos kailangan magkapagdulot sa iyo ng kasipagan sa Espiritu. Amen. Kasi tayo po lahat, tinawag tayo ng Panginoon sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo po ay nilikha niya para sa mabubuting gawa. So, ibig sabihin yan, we can share already the words of God that we learn from Him.
We can turn a life from sin to a righteous living. Come on, kapatid sa Panginoon, yun yung kasipagan na hinahanap sa atin ng Panginoon. Maging yung buhay natin is appropriate already to the given new life to you by God. Amen? As a Christian, yun na po dapat yung mga ginagawa natin. Now, look at all the times when the New Testament tells us to be active in good works. Tignan niyo po ito ha. Merong ilan po tayo na mga words po dito na sinasabi ng New Testament. Mateo 5:16. Ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Christians should always glorify the Father. Amen. If you are true Christian, kailangan na paparangalan palagi sa buhay mo ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting bagay na inilaan sa atin nung una pa lamang. Amen. Tayo po, minsan, nakakalimutan po natin gawin yung mga bagay na yun. Nakakalimutan na po natin parangalan ng Diyos. Minsan yung pagsisimba nga lang po, affected na po tayo eh. Bakit? Kasi nahihirapan tayo, nagiging problema natin. Ako, problema na naman, linggo na naman. Wala akong pamasahe, wala akong pakikapo, wala akong pagbigay handog. Tinakabat ako ngayon. Amen? Minsan makikita mo sila talagang halos ang dami nilang ginagawang dahilan para lamang hindi makapag-church. That is not normal to those who one with Christ Jesus. Sabi sa atin, sa pakikipag-isa sa atin sa Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay dinala niya sa isang gawain na kung saan mabuti. Amen? Amen. This words is to glorify God. Kaya nga tayo po lahat dapat natututo po tayo magbigay ng glory sa ating Panginoon. Ano pa po sabi po sa New Testament? Dito, chapter 3, verse 8. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya ang nais kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili. Sino po raw? Yung mga nananalig sa Diyos. We as a believer to Christ Jesus. Saan tayo parang inilalagay ng Panginoon? Upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siya karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Our life, yung buhay natin, ay dapat kapaki-pakinabang na po sa marami. Amen. At paano tayo magiging pakinabang? Pakinabang po ba tayo dahil lulot tayo sa bisyo? Pakinabang po ba tayo dahil mayaman ka lang? Pakinabang po ba tayo dahil masipag ka mag-aaral? Hindi tayo magiging pakinabang. It is only pakinabang sa sarili mo lang. Amen? Amen. Pero ang tinuturo ng Lord dito na maging pakinabang ang buhay natin is for them, others, to come before Christ Jesus. Yung madala natin sila sa Panginoong Jesucristo, yung buhay natin nakapagliligtas na, yung buhay natin nakakapagbalik na ng isang makasalanan kay Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, you must learn the real things in Christ Jesus as a Christian. Hindi po binibiro ang pagiging Kristiyano. Kung talagang totoo ang Kristiyano, lahat ng bagay na tinuro sa iyo ng Panginoon, magiging pakinabang yan sa bagong buhay mo. Para magnamit ng todo ang buhay mo sa Panginoon. At alam niyo po ba, yan din po yung magiging kalakasan natin. Christian, true Christian won't be defeated anymore. Amen. Kaya nga yung makikita nyo, yung mga lumalaglag ng mga mananampalataya, hindi po talaga totoong Kristiyano yun. Amen. Amen. Yung mga tumatalikod pa sa Panginoon, hindi totoong Kristiyano po yun. Yung mga palipat-lipat ng church, hindi po totoong Kristiyano yun. Ang totoong Kristiyano talaga, nananatili siya matatag, matibay, because he won't be defeated anymore because he has a new life in Christ. Kaya pag new life in Christ, ang ibig sabihin niyan, yung buhay na nandun na kay Kristo. At kapag ikaw ay na kay Kristo, sino pa tatalo sa iyo? Amen. We have a powerful God. We have a sovereign God. Kaya mapapansin po natin, kapag na kay Kristo ka, hindi ka na mauudyukan pa ng kaaway. Lipat ka ng ibang church, lagi kang tinatamaan dyan sa church mo. Lipat ka ng ibang church, masusulit yung mga kasister mo. Lipat ka ng ibang church, inaaway ka palagi dyan.
are a new life. You have a new life in Christ. Pagka na kay Kristo ka na, totoong Kristiyano ka na. Pag na kay Kristo ka na, wala nang bulong ng kaaway sa isipan mo. Your thoughts and action is based upon the word, the will of Jesus. Amen? Nakapansin na sa kalooban ng Diyos, yun naman ang isipan mo. Amen? Hindi ka na basta-basta nagagalit sa mga sinasabi lang. Hindi ka na basta-basta na-o-open sa preaching ni Pastor. A true Christian are willing to accept correction. Amen. Amen. Willing siya na tumanggap ng pagtutuwid. Willing siya na magpakorek. Willing siya na magpadisiplina. Amen. At hindi tinatakasan ang panawagan niya kay Kristo. Because God, the Holy Spirit, is giving us a free gift. At yung gift na yon ay para manatili ka sa Panginoong Heso Kristo. Kaya kapatid sa Panginoon, ang isang totoong Kristiyano won't be offense anymore. Hindi na siya na-o-offend pagdating po sa mga bagay na itinuturo sa kanya ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman mo, ang Diyos napakabuti sa atin sapagkat hinilipat tayo sa bagong buhay from an old life. At dapat panawakan po natin na mayroon na tayo mga bagong buhay. Bago na ang buhay mo kay Kristo, hindi na po yung buhay na nagkakampisan pa sa kasalanan. Try to surrender it all to God and willing and desiring na pagdating ng araw, Lord, tatanggalin mo, papaklasin mo itong mga baluktot na pamumuhay ko. Yun ang totoong Kristiyano. Yun nagsisikap siya na mapatuwid ang buhay niya kay Kristo. Hindi yung nagsisikap lang na yumaman sa mundo. Hindi yung nagsisikap lang na magkaman ng mga ari-arian sa mundo. Kundi ang pinagsisikapan niya, yung magkaroon siya ng tinatawag na buhay na walang kalit. At sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, nais ko po na isipin niyo po mabuti kung ano ang nais ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang gusto po talaga ng Panginoon, yung maging maayos po tayo. Ang gusto ng Lord, that we become a true Christian in Him. Yung kay Jesus talaga. Hindi yung Christian na pretentious lang, na mahilig lang magpagpanggap. Pero pag uwi ng bahay, nawawala na yung pagiging Christian niya. Naniniyan ko po kayo tumayo sa oras na ito. I know that true Christian has conviction. At alam mo sa oras na ito, kung ano yung mga bagay na pinaayos sa iyo ng Panginoon. Ang isang Kristiyano talaga, na matatawag na Kristiyano, ay yung tapat siya sa Panginoon. At hindi niya ipinapapalit yung buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. At muling pinapalikan yung buhay na makasalimutan. Kapag manatili ka sa bagong buhay kay Kristo, gawin mo at sundin mo lahat ng mga bagay na inatas sa iyo ng ating Panginoon. Nalasang taungan, kausapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Kapatid, alam ko na mayroong mga pag-uusap sa buhay mo ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos na ito ay gusto niya na maging matuwid ang buhay natin. Although alam po ng Diyos na marami tayo mga pangarap sa buhay na ito. Pangarap natin na yumaman. Pangarap natin na magtagumpay sa buhay na ito. Hindi masama ang bagay na yan. If the source of everything of this is Christ Jesus, pero kung hindi si Jesus ang source ng pagyaman mo sa mundong ito, at galing lamang sa sanlibutan, huwag mo nang ipagpatuloy yan. Sapagkat if Jesus is the source of your success, you cannot be the touch for God. Hindi ka mahihiwalay kay Hesus Kristo. Jesus is the Lord of our life. Kailangan siya yung masunod sa buhay natin. Christians are obedient. Christians give importance to God. Christians know the essential of the church.
Hallelujah, glory to Christ. Nais ko na sa oras na ito, pag-ibig mo, na gumalaw ang Panginoon sa buhay mo. Ipapanalangin kita, hihingin natin sa Panginoon na kumilos siya sa buhay mo. Inaanyayahan kita lumapit sa harapan na ito. Kung ibig mo na ayusin ng Diyos ang buhay mo. Tinatawagan ka ng ating Panginoon Jesucristo. Gusto niya na ma-impart sa iyo yung bagay na nais niya mangyari sa buhay mo. Come on, people of God. Hallelujah, glory to Jesus. Panginoon, patuloy ko pong itinutulog sa iyo, Lord, na tumalaw at manari ka sa buhay ng aming kapatid. Kaya mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na maparangalan sa buhay niyo, God. Tanggalin mo, Panginoon, alam mo yung mga bagay, kabulungan na away, kasinungalingan, Panginoon. Pananamig man, O God, kawalan ng gana, O God. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang lubos na nakakakita ng mga bagay na ito. At sa oras na ito, Lord, itinutulog ko sa iyo ang kapatid na ito, Lord. Pagitayuhin mo, Panginoon, pataluhin mo sa kanyang buhay, O God, ang kalakasang espiritual upang muli, Panginoon, mapaglikuran na niya sa kanyang buhay. Give them, Lord, anointing. Give them, Lord, power. Give them, Lord, your righteousness, O God. Give them, Lord, understanding. Knowledge, Lord, to serve you. Kaya mo sa oras na ito, Lord, ikaw na ang Diyos na mapaglikuran niya. Ang manaming Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong anak ng aming Panginoong Jesucristo, inihiling ko, Lord, na mag-manifest ka sa buhay ng aming kapatid. Kaya kung ikaw yung Diyos na masunod ang kalooban ko sa kanyang buhay. At magawa niya, Panginoon, what's your purpose upon his life, O God. At sa oras nito, Lord, hayaan mo na iyong kapagyarihan ng iyong presensya ay lubog sa kanyang buong katauhan. Salamat sa buhay, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Lagyan mo po siya ng ganap na kasipagan sa mga bagay na espiritual. At kaya mo makita niya, Panginoon, ang kahalagahan mo sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Ama naming Diyos, patuloy ko, Panginoon, ang pinalulukuman sa iyo ng iyong banal na presensya ng aming kapatid na ito. Kaya mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na luminis sa kanya lahat ng karumihan. Ano mga batik na pagkakasala, Lord, linisin mo siya, O God. Tanggalin mo ano mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya. Ano mga bagay na gawa na hindi tulog ng kabutihan. Kaya mo pag-uwi mo po siya at makita niya ang layunin mo sa kanyang buhay. Masunod ang kalooban mo sa kanya, Panginoon. At sa oras nito, Lord, pinababalutan ko po siya ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Hallelujah. Ama namin Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo, Panginoon. Ang taong ito, O God, patuloy kong katagpuin siya, Panginoon, at bigyan mo ng liwanag, Panginoon, sa isip. Kung ano yung mga bagay na nangis mo sa katubangan sa kanya, pagiging sa kanyang buong pamilya, O Lord. Pakita mo sa kanya ng maliwanag, O God, ano man yung mga purpose, layunin mo, Panginoon, ng pagkakadala mo sa kanya sa lugar na ito, O God. Pakita mo sa kanya ang kahalagaan ito, Lord. Pakita mo ang halaga ng buhay ng isang pamilya na nasa iyo, Lord. At ipakita mo sa kanya, Lord, kung gaano kakabuti sa kanyang buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng tao ito. Dalawat mo siya at tugilos ka ng magaya sa buhay. Ama namin Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo ang aming kapatid na ito. Kaya kapag ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy ng pagkakbo sa mga bagay na nais mo, Panginoon, ay sa katuparan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Panginoon, iniisip mo siya sa pamamagitan ng
alisin mo ang takot, Panginoon. At lagyan mo po siya ng katapangan, courage, Lord, para mapaglingkuran ka. Kaya mong harapin niya, Panginoon, at tanggapin niya ano mga bagay na panawagan mo para sa Kanya. At sa oras nito, Lord, pinapalinis ko po sa iyo ang batang ito, Lord, upang paggamit mo para sa iyong kalwalatian in Jesus' name. Ama naming Diyos, tubos na ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat. At sa oras nito, Panginoon, hayaan mong pumasok ka sa buhay ng aming kapatid na ito, God. At sa oras nito, Lord, hayaan mo ang maging sangkap ng buhay niya, ang katuwiran mo. Maging sangkap ng buhay niya, ang iyong mga salita, O God. At sa oras nito, Lord, malaya kong kumilos at kumalaw sa kanyang buhay. Sapagkat alam po namin, O God, mahalaga ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Balutin mo po siya, Panginoon, at ano man yung mga bagay, Panginoon, na nais niyang hiningin sa iyo, Lord. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na magpakita ng lubos, Panginoon, na pagtugon sa lahat ito. Salamat sa buhay ng aming kapatid na ito. Pagpalain mo po siya, Panginoon, spiritually, at makita niya ang halaga mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Amen. Ama namin Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo ang aming kapatid na ito, Lord. Pupuntin mo po siya sa pamamagitan ng iyong banal na presensya. Turuan mo po siya sa pamamagitan ng iyong katuwiran. At hayaan mo mangyari ang kalooban mo sa kanyang buhay. Sa oras nito, Lord, mapapakinaban mo, Panginoon, ang buhay ng tao ito para sa maraming kaluluwang ugal na may dadala niya para sa iyo, God. Lord, galawan mo ang pamilya niya, O God, at ikaw ang maging sentro ng lahat ng bagay na ito. Salamat sa buhay ng tao ito, O God. Patuloy na ingatan mo siya ng iyong mahal at takilang pagsama. In Jesus' name. Ama namin Diyos, patuloy namin hinihiling sa iyong batang ito, Lord. Kumalaw ka sa kanyang buhay, O God. Baklasin mo ano man yung mga pandaraya ng away sa kanyang buhay. Simula ulo, nagtalampakan, daluyan mo ng iyong banal na dugo, Panginoon. Baklasin mo ano man yung mga bagay na hinahanap ng kaaway sa batang ito, Lord. Ibalik mo ang sigla, ibalik mo ang ganap, ibalik mo ang pagpagpagunyagin niya, Panginoon, sa mga bagay patungkol sa iyo, Lord. Papaklingkuran na niya hanggang sa huli ng kanyang buhay, O God. Balutin mo po siya ng iyong banal na dugo, Panginoon. Walang ulo ng talampakan at walang anong pangyayari ang kaaway sa buhay niya na magaganap, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang maraming Diyos, pinagiging ko sa iyong kapangyarihan. Ang aming kapatid, O Lord, awakan mo, Panginoon, His thoughts and words, O God, and action. Kaya mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na magmanifest sa kanyang ugal. Kaya mo mangyari sa buhay niya ang kalooban mo, kabanalan sa kanilang pamilya. Hawakan mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga pinagdaraanan. Hawakan mo, Lord, lahat ng mga pagdamayan ng kaaway. At hayaan mo ikaw ang Diyos na magkontrol nito, Lord. Bigyan mo po siya ng kalakasan to overcome all their sin, to overcome all their problems, O God. At hayaan mo na maging matagumpay at paggamit mo sa tanong ito, Lord. Pagpalain mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang desires na mapaglingkuran ka in Jesus' name. Ama namin Diyos, patuloy namin inihiling sa matamis na pangalan ni Jesucristo na ang aming kapatid na ito, Lord, ay patuloy na magpakatutulay sa iyo hanggang sa uli. At hayaan mo, patuloy mo siya ng iyong mga dugo at magamit ang kanyang buhay sa pagpapalanan sa iyo at sa kanyang mga kapatiran, sa kanyang mga sa Panginoon, sa kanyang pagiging, Lord. May payag niya, Panginoon, ang salita mo, O God, at mga pagbalik ng buhay, Panginoon, sa iyo, O God. Maraming salamat sa buhay mo, Nanay. Pagpalain mo po siya spiritually at sa lahat ng kanyang mga kailangan in Jesus' name. Ang maraming Diyos, patuloy mo itutulong ang batang ito, Lord. Kaya po sa sika, Panginoon, sa kanyang paglaki, sa kanyang paglaki, O God. Ikaw ang Diyos na mapaglingkuran niya, O Lord. At hindi mawala ang naging Espiritu sa iyo, Lord. At pagdalihan mo po siya, Panginoon, sa kanyang buhay. Gamitin mo ang batang ito at balutin ang iyong balanan mo in Jesus' name. Amen. Ang maraming Diyos, patuloy mo pinutulog ang taong ito, Lord. Sa pangalan ng iyong pagmamahal ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ikaw nakakakita ng mga bagay sa pagsasayos ng buhay nito, Lord. Kaya ayusin mo po siya, Panginoon, at ang mga bagay na nananalaytay sa kanyang kawan, O God. Pinalilinis mo ito, O God. Whatever the sin of Satan sa buhay niya, Lord, tatanggalin mo
Pinapalala ko po ito, Panginoon, ang desire na mapaglingkuran ka niya ng todo, Panginoon, sa buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, mga Diyos, patuloy kong ibinigay sa iyo, O God. Lord, whatever desire of this man, Lord, kaya kung ikaw ang Diyos, Panginoon, na magkaluwag, na mga matuwid, na bagay, Panginoon, sa kanyang buhay. Kaya na po, Panginoon, na bagay mo siya, tungo sa matuwid na buhay, para na sa ganang Lord, ang buhay niya, ay marilangkot niya sa iyo, ngayon at magpakailanman, in Jesus' name, amen. Ama namin Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo, Panginoon, aming kapatid na ito, Lord, ano man yung purpose mo, sa kanyang buhay, O God, magyari ang kalooban mo, Panginoon, at magganap, ang nagis mo, Panginoon, panawagan sa kanyang Lord. Ikaw ang nakapataas ng isip, ikaw ang nakamakita ng mga puso, at sa oras na ito, O God, hinihiling ko, na pagsama mo sa taong ito, Lord, hanggang sa kanyang sa buhay na ito, Panginoon, gagamitin mo siya, Panginoon, may piniligan para magpakita sa maraming kaluluwa patungo sa buhay na inilaan mo para sa amin. Salamat sa buhay niya, pagpalain mo po siya, may pinili, Lord, palutin mo po siya ng iyong banal na dugo. Kaya ito na ikaw yung Diyos na makilala niyang pinakamahal ng bagay sa buhay na ito, God. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong kapurihan. In Jesus' name. Father God in heaven, we pray unto your name, O Lord, na batang ito, Lord, magamit mo mightily, O God, at hayamang ikaw yung Diyos na maging source na napapagay sa kanyang buhay, dumanoy sa kanyang pagpapalang spiritual, magamit mo ang kanyang buhay, O God, at maging kaisa sa lahat ng layunin mo, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Pray po, ano man yung mga bagay na hindi nakalulungan sa kanyang buhay, pagalihan mo po siya bilang Panginoon at Panginoon ng kanyang buhay. Salamat sa buhay ng batang ito, Lord. Use them mightily, O God. Ama namin Diyos, patuloy kong hinihiling sa iyo at hinihintulog sa iyo, Panginoon, ng mga kabataan ito, O God. Kaya kung ikaw yung Diyos na patuloy na gumalaw sa kanya, O God, pakita mo, Panginoon, sa kanya na napakahalaga na ang aming mga desire ay lagi sa iyo, O God, sa pagkatigilaan mo ang aming buhay para sa kapakinabangan mo, O God, at mapaparangan ang kanya, Panginoon, sa kanyang buhay. At sa bawat meron siya, Lord, ikaw yung Diyos, Panginoon, na mapaglalagaan niya ng mga bagay nito. Alisin mo, Panginoon, ang pagtakot sa kanyang puso na maglingkuran ka ng lubos, Panginoon, at hayaan mo na ikaw yung Diyos na maging kaganapan niya at tagumpay niya sa buhay nito. Salamat, Panginoon Jesus, dahil mo sa kanya yung banal na dugo. Hallelujah, Jesus. Panginoon Jesus, patuloy na tinutulog sa ilang pangalan, mga kabataan ito, Lord. Magamit mo sila maintindihan at hayaan mo lubusan, Panginoon, na mabago, Panginoon, ang ako ng isipan ko na patungo sa Espiritu mo, Panginoon Jesus, na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at katuwiran, Panginoon, at kabanalan. Salamat sa buhay nito, Panginoon. Malutin mo siya ng iyong banal na dugo mula ulo ng talampakan. Ama namin Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo ang bawat kapatid namin ito, Lord. Kaya kung ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na maging mahalaga sa kanya. Lord, kaya ako mawakan mo, Panginoon, sa lahat ng instance sa kanyang buhay, O God. Ikaw yung Diyos na katayuan niya hanggang sa huli, O God. At kanina, Panginoon, ano man yung mga bagay na nakumahagdag sa kanya. So, magkakaroon ng breakthrough ang paglilikod niya, O God. At sa pangalan mo, Panginoon Jesus, pinipray ko sa iyo, Spirit of Christ, O Lord, ang galing mo sa kanyang buhay, O God. Kung makaintindi, Lord, mabalikan ito ng humbleness. Kung papapagin ko ng kanyang anak, pag-aari ka sa buhay ng tao, ito, Lord, ngayon ang magpakanyaman. In Jesus' name, hallelujah. O Father God, in the name of Christ Jesus, I pray, Lord, na patuloy kang gumalaw sa mga nanay dito, O God. Kaya ako, Panginoon, na pagamihan mo sila sa isip, sa litan, sa gawa, at nagdawag sa kanilang kumita, Panginoon. Makita na ikaw ang Diyos at Panginoon ang kanilang buhay. Dalawat mo po sila, magamit sila para sa mga natin. At sa uli, Panginoon, ang pagkikurahan nila. In Jesus' name, amen. Patuloy kang pinagkakaroon sa iyo ng iyong mananatuwa, Panginoon. Ang nanay na ito, Lord, kaya ang Panginoon ng Diyos na pangalanan niya hanggang sa uli. Ang pinakamahalaga ng buhay. Alisin ko, paglasin ko, ano ang umakan lang sa kanya, Panginoon. Upang magpatuloy ako, Panginoon, sa iyo, Panginoon Jesus, na mahalaga sa buhay. Alisin ko, Panginoon, ang mga pagandang naawa, O God. At ano man yung mga sinadaran na nagdalo, I pray po po ito sa pangalan mo, Jesus' name. Amen.
iyo. Ang mga bagay nila, O God, kaya ako ikaw ang Diyos, Panginoon. Patuloy na magpapagkas sa kanila. Sabihin mo sila maintinis. Turuan mo po sila na kabanalan mo. Turuan mo po sila maglingkod sa iyo. Turuan mo po sila mahalig na sa buhay nito. In Jesus' name, Amen. Sa iyo, Panginoon, aming kapatid, Lord, patuloy na gamitin mo po sila makikinig, especially sa lugar ng kinarogan. Kaya kung ikaw yung Diyos, Panginoon, ang sa kanila, hindi po po sila, Panginoon, sa matuwid, hindi po po sila sa katwiran, hindi po po sila sa katotohanan, O God. Lord, not to be compromised, O God. Lord, hayaan mo na istanang po nila ang katotohanan mula sa iyo. At hayaan mo ikaw ang Diyos, Panginoon, na magaya, Panginoon, na makagalaw sa kanilang buhay. Salamat sa buhay ng taong ito. In Jesus' name, hallelujah. Ang naming Diyos, patuloy kong ibigay sa iyo, Panginoon. Ang taong ito, Lord, makita niya, Panginoon, ang kaliwanagan mo mula sa iyo. Bigyan mo po siya ng sapat na kaunawaan pagdating sa mga bagay na kapahayagan mo. At hayaan mo mangyari ang kalooban mo sa kanyang buhay. Magamit ang kanyang buhay, maintindihan, at maging ang kanyang pamilya. Sa pangalan mo, in Jesus' name, cover him with your precious blood, in Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy mo po, Panginoon, na pagkagihan ang taong ito, Lord, mula-ulo ang malakpakan sa kanyang isip, sa kanyang gawa, sa kanyang puso, Panginoon. Kaya anong pagkagihan mo po ito ng katwiran ng kabanalan na nagmumula sa iyo. Maganap ang kalooban mo, Panginoon, at hayaan mo magamit ang buhay niya para sa karangalan mo po lamang, in Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy ko pong ipinanilinis sa iyo, Panginoon, ang buhay ng tao ito, God, mula-ulo ang talapakan, ano man yung mga bagay na nilagay ng maaway sa kanilang maramdaman, O God, ugasan mo po ito na makampalang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nagalis sa amin na lahat ng karamdaman at kasalanan. Maraming salamat po sa buhay ng tao ito, Lord. I-bless mo po siya spiritually at makita niya ang kalagahan ng kanyang buhay ay nasa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyo ang kapurihan in Jesus' name. Sige po, yung mga hindi man na pag-pray, dito lamang po sa harapan. Kaya tawagan ko po yung lahat. Dito lamang po. Sige. Come on, yung mga hindi man na pag-pray, please, mag-like po kayo dito. Ang manaming Diyos, patuloy kong itinutulong sa iyo ang nanay na ito, O God. Kaya akong ikaw yung Diyos, Panginoon, na maglagay sa kanya ng malalim na desire na makilala ka, O God, at magamit ang kanyang buhay para sa iyo, Panginoong Jesus. Pakita mo po sa kanya ang halaga ng mga bagay na ito, Lord. Ang katotohanan, Panginoon, mula sa iyo. At sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus, Lord, hayaan mo mag-ari ka sa kanyang buhay, ngayon at magpakailanman. Ingatan mo po siya, ilayo mo po siya sa may pinapagsubok, ilayo mo po siya, Panginoon, sa anumang mga panganib, ilayo mo po siya sa kahirapan, at ilayo mo po siya, Panginoon, sa anumang banta ng kaaway. Balutin mo po siya ng iyong banal na dugo. Ingatan mo at nanay na ito, Lord, at hayaan mo na maparangalang na sa buhay niya, O God, at sa kanyang pamilya. Salamat sa buhay ni nanay na ito, Lord. Pagpalain mo po siya ng higit pa sa kanyang mga hinihingi sa iyo. In Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo ang mga kabataan ito, Lord. Use them mightily, O God, para sa kaluwalhatian mo. At ano man yung mga bagay, Panginoon, sa murang edad nila, Panginoon, hayaan kong ikaw ang Diyos na magsaayos ng mga bagay dito, sapagkat ikaw ang Diyos na organize sa buhay, O God. Pagpalain mo ang batang ito ng iyong Espiritu, O God, upang magamit niya sa kapakinabangan ng iyong kaluwalhatian ang kanyang buhay. In Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo, Panginoon, ang batang ito, O God. Hawakan mo po siya, Panginoon. Lagyan mo po siya ng katatagan at kalakasan, Panginoon, upang harapin niya ang mga pag-uusig na mga bagay at paglilingkod niya sa iyo. Kaya kung panalipin mo ang desire niya, Lord, upang makita niya ang kalagahan mo kaysa sa anumang bagay, Panginoon, na inilalagay sa kanyang kaaway. Break mo po ito, Lord, at hayaan mo, Panginoon, na mapaglikuran ka niya, mightily in here. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan ito, O God. And I pray, O Lord, na gagamitin mo, mightily, Panginoon, ang mga kabataan ito, Lord, para mapakanalang kanila sa kanilang buhay. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok ng buhay. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga panganib. Ilayo mo po sila sa mga tukso. Ilayo mo po sila sa mga masasama. In Jesus' name, amen and amen.
dugo. Lagyan mo po sila ng karapatan sa kanilang pagkiligan at pagkakilala sa iyo, God. Pagkalihan mo po sila, God. At kaya po ang Diyos na magkakit sa kanyang buhay. In Jesus' name. Father, I pray to you, Lord, the life of this man, O God. Kaya mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na mag-ari at mag-ari sa kanyang buhay spiritual. Panginoon, ipakita mo po sa kanya ang pagkakalagahan na pagtawag mo, Panginoon, at ang kanyang pagpapalutan sa iyo sa lugar na ito, Lord. Gamitin mo po ang batang ito, Lord, at nalalaman ko, Panginoon, na mayroong ang plano, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. At may tili, Lord, kaya mo, Panginoon, na para sa karangalan mo po lamang, Panginoon, ang kanyang pagpalito, O God. Palutin mo po siya ng iyong banal na dugo, at kaya mo ikaw ang Diyos na mapapangalalang palagi sa kanyang buhay, in Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy kong hinihinig sa iyo ang mga bata na ito. Sabi mo, Lord, na sa mga kabataan ang paghahamin mo, O God. Lord, hayaan mo magamit ang kanilang buhay, maintili sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Hinihinig ko, Panginoon, na ipakita mo sa kanila, Lord, ang halaga mo sa kanilang buhay, iba sa halaga ng mundo ito. In Jesus' name, patuloy ko po sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. At kaya mo tumalay sa kanilang buhay nila, Lord, ang prinsipyo mo, Panginoon, sa kanilang buhay, upang makita nila, Panginoon, na ikaw ang magiging namahalaga sa kanilang buhay. Salamat sa buhay ng mga kabataan ito, over them, O Lord, with your precious love, in Jesus' name. Oh, Father God in heaven, patuloy po namin tinutulog sa iyo, Panginoon, ang mga taong ito, God. Patuloy po silang tumanaw, Panginoon, sa iyo. At hayaan po, Panginoon, ang bawat kilos mo sa kanilang buhay, O God, ay maging mahalaga sa kanila, O God, at maging pagpapala sa kanilang pamilya, O God. Hawakan mo sila, Panginoon, sa pagkaligaw ang Diyos na nakapagpapalagay na lahat. Lahat ng bagay, Panginoon, sa kanilang buhay. Iayos mo ano man yung mga bagay na nais nila, O God. At hayaan po, Panginoon, ano man yung mga bagay na sinapanalangin nila, Panginoon. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na tutugon dito because you are answering God and we believe that there is nothing is impossible into you. Salamat sa buhay nila, Panginoon, sa iyo ang kapangyarihan in Jesus' name. Amen. Ama namin Diyos, patuloy ko po pinutulog sa iyo. Maraming kapatid dito, use them mightily, O God. Kaya mo dumaloy sa kanyang buhay, Panginoon, ang pagpapalang espiritual, O God. Kalakasan, Panginoon, at katatagan, Panginoon, na kayo ang na pinakamahalaga sa kanyang buhay, O God, at sa kanyang pamilya. Salamat sa buhay niya. Use them mightily, patuloy ko po siya ng iyong banal na dugo. Ama namin Diyos, patuloy ko pinutulog sa iyo, Panginoon, ang tao ito, Lord. Patuloy ko kalooban mo, Panginoon, na magandang sa kanyang buhay. At kaya po, Panginoon, sa pagkapit niya ito, Lord, mayroong pagpapagong gagawin sa kanya, O God. We know your plans, O God. Plans not to harm us, but to prosper us, O God. Kaya po, Panginoon, prosper mo ang kanyang espiritu, maging ang kanyang pamilya, O God. Huwakan mo, tingatan mo po sila nilayo sa anumang kapatakan. In Jesus' name, Amen. Maraming Diyos, patuloy kong inutulog sa iyo ang tao ito, O God. Kaya mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na pag-ari sa Kanya, katwiran mo at pag-ahari mo, at pag-agay sa Kanyang buhay, O God, na mauna sa Kanya ngayon at magpakailanman, upang ilagdag sa Kanya lahat ng Kanyang mga pangangailangan. At sa oras na ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, gamitin mo siya, maintindihan, O God, para sa karangalan mo, Panginoon, maging ang Kanyang buong sa bayanan, O God. Kaya ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na maging sentro ito, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay at ang kanilang buhay spiritual, O God. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. In Jesus' name, Amen. Father, I pray to you, Lord, mightily. Hawakan mo ang taong ito, O God. Whatever plans, O God, na yan mo mangyari sa kanyang buhay. Panginoon, hinihiling ko sa mga pangyarihan pangalan mo, Lord. Kaya mo mabuksan ang kanyang isipan, O God, at kaunawaan sa mga bagay na spiritual na pangungusap mo sa kanya. Whatever message you have been to him, Panginoon, kaya mo maganap sa kanyang buhay at makita niya ito na iwanan. In Jesus' name, hallelujah. Ang maraming Diyos, patuloy mo, Panginoon, na itinutulog sa iyong taong ito, Lord. Whatever problems, ano man yung mga pinagdaraanan niya, palayakin mo po siya sa pangalan mo, and let them the cover of your blood, O God, Lord, sa Father life, O Lord, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung maging kapunan, kasagutan sa lahat ng kanyang mga dalangin. Salamat sa buhay nito, in Jesus' name. I pray, O Lord, I ask in your name, O Lord, his brother and sister in you, Lord. Hawakan mo sila, Panginoon, at patuloy mo sila patatagin sa pananampalataya. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na maging una sa kanilang buhay, O God, maging sa kanilang anak, O God. Kaya ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na pagdaan ng lahat ng magagandang
bagay sa buhay ng mga tao ito, Lord. Pakita mo sa kanila na hindi masasayang ang lahat ng pagpapagal. Pakita mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang tunay na kapatid Diyos na nangako ng magandang bagay sa buhay ng mga tao at naglalaga ng kanilang buhay para sa iyo. Sabihin mo sila may tinig at hayako na kapangyarihan mo ay lumalay sa kanila ng buong lakas at katalinuhan sa iyong Espiritu in Jesus' name. Manaming Diyos, patuloy mong itinutulog sa iyo. Patuloy ng mga kabataan ito, Lord. Huwakan mo po sila, Panginoon, ilayo sa anumang tukso. Ilayo mo po sila sa anumang masama. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa anumang mga bagay na gawa ng kaaway o God. At hayaan mong ingatan mo ang buhay nila upang magamit maitili para sa iyo, Lord. Ang buhay ng mga ito, Panginoon, itinatalaga ko sa iyo mula sa oras na ito, Lord. Ikaw ang Diyos ng kanilang buhay. Ikaw ang Diyos ng kanilang kaluluwa. Ikaw ang mapapagalan sa mga magagawa at sa kanilang isip. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ikaw ang Diyos na nakapamalit, Panginoon, na laman ng kanilang kalooban at mga bagay na pinagdaraanan nila, at mga pagsubok, at mga kaguluhan, O God. Lord, ikaw ang Diyos na mag-aayos nito. Mabuti ka, Panginoon, at hindi, Panginoon, ang silente ng mga bagay nito, Lord. Lubos na pinalulugtan mo ang mga kabataan nito, God. Magpapanalangin po sila, O God. Ilalayo mo po sila sa anumang mga masama, O God. At ilalapit mo ang kanilang buhay para sa iyong marangalan mo lamang in Jesus' name. Malutin mo po sila ng iyong anak na dugo. Manaming Diyos, patuloy mong itinutulog sa iyo ang buhay ng aming kapatid nito, Lord. Patuloy mo siyang patatagin, palakasin sa Espiritu mo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ano man yung mga bagay na kalooban mo sa kanyang buhay ay magganap, O God, pagay sa kanyang pamilya. Ingatan mo po siya, nilayo mo po siya sa anumang mga bagay, Panginoon, ang mga pandaraya, ang mga away, O God. Huwag mo po siyang hayaan na mailayo, kundi patuloy mo siyang ilapit sa kalapitan mo, Panginoon Jesus. Salamat sa buhay niya, malutin mo po siya ng iyong banal na dugo. Ang manaming Diyos, patuloy mo itinutulog sa iyong batang ito, Lord. Hawakan mo po siya at patuloy na ikaw ang mag-aari sa kanya mula sa oras nito, Panginoon. Pag-inig ko ng kanya ng kapal in Jesus' name. Ang manaming Diyos, patuloy mo, Panginoon, ay itinutulog sa iyo, Panginoon. Ano man desire, Panginoon, na napisahan niya sa iyo, Panginoon, ay mo mas higit na panalili mo po ito, Panginoon. At nang sa uli, Panginoon, ikaw ang Diyos na pag-inig ko lang niya, O Lord. Pakita mo sa kanya ang kahalagahan mo, Panginoon, upang mapaging mo nila, Panginoon, na walang higit na mahalaga sa buhay nito, kundi ikaw ang pagpapalain mo ang buhay nito, Panginoon. Kaya mo, ikaw ang Diyos sa maging sentro ng kanyang pamilya at ng kanyang sampayanan, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay niya, in Jesus' name. Sige po, lapit po kayo dito. Lapit po kayo sa harapan. Taas po ang natin mga kamay. Just lift Jesus in your life. Oh, Mother God in heaven. Ihiling ko sa iyo sa oras na ito. Ano ang desire nila, O God? Ano mang layunin ng kanilang pagtayo sa harapan na ito? Panginoon, ikaw ang lubos na nakababatid. At isinasang-alang-alang ko sa iyo, Panginoong pangalan mo. Napagaling ka sa bawat puso nila, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, na magganap ang nais mo, ang plano mo, ang purpose mo sa kanilang buhay. Ngayon at magpakailanman. Nakinig mo sila, pagod-in mo po sila ng iyong banal at mapagpalang tubo. At hayaan mo magamit lamang ang kanilang buhay para sa karangalan mo. Salamat sa buhay nila, Lord. Hinihiling ko ang katatagan, ang courage, ang kakawalan, ang paglilingkod na nararamdaman sa iyo, Panginoon, ay maghahari sa kanilang puso ngayon at magpakailanman. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang mahirap na pagsubok, at sa anumang mga makanan ng kaaway. Ilayo mo po sila at balutin ang iyong banal na dugo at magamit ang kanilang buhay para sa karangalan mo at para sa church na ito, Lord. Hayaan mo maging pagpapala ang buhay nila lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay mo nila. Ingatan mo po ang kanilang kalusugan at sa pagmahitabang ang kanilang pangapaa. Hindi ka nila malilimutan at patuloy na ikaw ang Diyos na
at mamarangalan na sa kanilang buhay. Salamat sa buhay ng mga tao dito, Lord. Kaya mo na pagpapala mo lumanoy, significant ang mga amon na pagpapala at ibuhos mo ang Espiritu mo sa kanilang buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalangin ko po sa Panginoon na hindi masayang ang lahat ng bagay na ito. Sapagkat walang bagay na sayang kung si Jesucristo ang tinanggap natin sa buhay natin. To be a good Christian, to be a real Christian, kailangan ipamuhay po natin kung ano yung nararapat na nais ng Diyos para sa ating lahat. Huwag po tayo maging tamad ng Kristiyano. Kailangan actively in the Spirit. Kailangan makita ng Lord na talagang nabuhay sa puso natin si Jesucristo. At kung buhay na sa puso natin si Jesucristo, tayo po lahat ay nagkakaisa ng layunin para itaguyod po natin ang karangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa templong ito. At dalangin ko, maging pagpapala po tayo lahat sa maraming tao. Maging pagpapala po tayo lahat sa mission na binibigay sa atin ng Lord. Maging pagpapala po tayo lahat sa ating mga sambayanan, sa ating tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kabarangay. Hayaan mo na tayo lahat ay maging pagpapala ng buhay na kaloob ng Panginoong Jesucristo. Use your life mightily to others. Inuulit ko, mga kapatid sa Panginoon, ipagamit mo ang buhay mo para sa kaligtasan ng marami sa iyong paligid. Share the words of God. Share Jesus' goodness. Share Jesus, our salvation. Ipakita mo sa Kanya, ipakilala mo sa Kanya si Jesucristo sa lahat ng panahon na uukol man o hindi, napapanahon man o hindi. Ipang-aral mo ang mabuting balita ng Diyos upang marami ang maligtas at maparangalan si Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Kung tayo magkaroon ng limitation, ang totoong Kristiyano walang limitation pagdating sa mga bagay sa paggawa sa Panginoon. Walang hadlang, walang ulan, walang bagyo, walang problema, walang anumang karamdaman ang makakahadlang po sa atin. And remember one thing, tayo lahat ay pinili ng Diyos, ibinigay sa Kanya noong una pa man para sa paggawa ng mabuti. Gawin natin yung mabuti na nais ng Diyos para sa atin. At dalangin ko sa oras na ito, na tayo ay sumagana ang pagpapala sa buhay na ito. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, tayo po yung lahat manalangin. Ama naming Diyos, patuloy ko po pinasaseryohan sa iyo ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, ng iyong presensya, Panginoong Jesus, ang lahat ng ito, Panginoon, ng aming kinlay sa mga bagay na natutunan namin sa iyo, God. Salamat po, O Lord, wala po kaming ibang mahihiling sa iyo, kundi taglay na po namin ang kapangyarihan, ng tagumpay, ng paghahari mo sa buhay ng bawat isa. That we can also call now as a Christian. We are now, depende na kami tawagin ngayong Kristiyano sapagkat naintindihan na namin, naunawaan na namin, Panginoon, ang salitang Christian, ang kahulugan ng Christian sa buhay ng Lord. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito. Ingatan mo po kami sa aming pag-iwalay, sa aming pag-uwi, sa aming pupuntahan. Ikaw ang Diyos na laging mapaparangalan. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po kami, samahan ng iyong libo-libong mga anghel sa langit na magbabantay sa bawat isa sa amin. Salamat, Aking Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, karangalan